Ang tubigan po, talaga medyo stressful sa una kasi hindi mo talaga kabisado. Pero once na nagamay mo siya, mas madali. Kasi ang inventory mo lang naman galon. Kumbaga, kailangan mong gumawa ng sarili mo talagang system sa tubigan mo kung paano mo siya may inventory na yung galon mo kasi, pag nasimulan mo na nagpapahiram, pati yung mga tao mo nahirating nagpapahiram eh. So, strict implementation. Yun, tama yun. Kung sa inyo kukuha, meron kayong system na pwede namin iyan. Parang sali pa Oo naman. Kami sir, ang trabaho namin as your business partner, magsasuggest kami ng mga dapat mong gawin. Pero nasa iyo kung gusto mong i-adapt or hindi. Kung baka tuturo pa rin naman namin kung paano kami naging successful sa negosyong to eh. Yung lahat na yun, kung paano namin pinapaandar yung tubigan namin. So, ituturo namin sa iyo lahat yun. Pero yun nga lang, siyempre, may mga mas applicable do sa lugar ninyo na hindi applicable din dito sa lugar natin. So kailangan din mag-adapt. Pero still, yung mga basic ideas, we can share it to you. Kasi yun naman ang mahirap dun eh. Paano ka magsisimula? Kasi lahat bago sa'yo yan eh. Pero di naman kayo magiging magkakalaban. Hindi. Actually, yung binabanggit nila sir na 10 ppm and below, dapat dito ka, dito yung margin mo. Hindi ako sumusunod dun. Ikaw ba sir, magninegosyo ka ng tubigan. Yan tubig na nakuha sa kanya, 1,000 ppm sir. Ang reduction membrane natin is 98%. So magkakaroon ka ng total dissolved solid na 20. So technically bagsak ka pagdating sa impurities. Diba? Dapat below 10 ka. Pero masarap ang tubig mo sa 20. Natural water yon, hindi acidic, maganda yung lasa ng tubig. Tapos kung hahabulin mo yung 10, kailangan kitang i-double pass. So mangyayari, purified, i-purify, i-repress na pa ulit. Tumataas ang costing mo. Doon tayo sa paano ba yung tubig natin mabebenta, kahit ang TDS mo hindi ganun kababa. Kasi ang totoo niyan, parang tubig ng baterya na yung TDS na sobrang baba eh. Hindi na healthy yun. Hindi naman yun recommended sa DOH. Hindi recommended yun. Lagyan mo ng kuryente. Wala nang electrodes yun. Ang distilled po, recommended yan sa mga newborn baby. Ang mga distilled water po, kinukuha niya calcium sa katawan mo. Kaya kung napapansin mo, pag uminom pa ng distilled water, bakit parang nanunuyo after? Nanunuyo yung lalamunan. Kasi yung mga saliva mo, yung mga minerals na nandyan na nakain mo, ina-absorb din niya. So hindi ka talaga nakakakuha ng mineral sa distilled. At ang downside pa niyan, yung minerals sa katawan mo, ina-absorb pa niya. Kaya ngayon nowadays dumadami yung problema sa buto. At least product knowledge lang bro, na hindi tayo hahabol sa kung ano yung TDS eh. Ang habol natin yung quality drinking water, kung masarap ba yan. Sir, kahit 30 ppm yan sir, kahit sabihin mo 40 ppm yan, kung masarap naman yung lasa ng tubig mo, dun tayo sa masarap. Kasi hindi naman lahat ng tao, ay ilan ba TDS niyan? Kasi according to our Philippine National Data Standard for Drinking Water, 600 ppm and below, pwede mong inumin. Kaya palang nawasan namin eh 400. Pwede mong inumin yun. Kaya lang, hindi ko mag-guarantee na safe. Hindi maganda yung takukuha natin ng water source. Sir, ipipilit pa bang i-distill yun? Natatalo ka sa costing. Ang presyo ng tubig mababa. Technically, sir, isasuggest ko sa'yo, boss, i-claim mo lang na hindi distilled water yan kahit naka-reverse osmosis ka. Diba? For example, ang process mo is reverse osmosis. That should be purified. Sir, dun sa water source mo, hindi natin kayang palabasin yung purified. Mineral water pa rin siya kasi may mga minerals pa rin lumulusot. Okay? Ano ba yung mga minerals na yun? Kailangan pa rin naman ng katawan natin yun eh. Sa barko nga, i-desalinate nila yung tubig. Salty water yun.